ano pa, 6 o'clock. Kakagising ko lang. Tapos, meron akong gagawin. Kasi, 4 days na akong delay. So, parang hindi ako mapakali sa naramdaman ko. Hindi ko alam, parang nareglahin ako o hindi. Kasi, laging sumasakit yung puson ko. Yung sakit niya, yung parang narereglahin ka rin. Pero, delay na ako ng 4 days. So, meron ako nitong pregnancy test na pre doon sa napili ko na ovulation test kit. Kaya nakakuha na ako ng urine ko. Tapos, ayun, ba't matigas ko? Ito siya. Ito yung, yung pregnancy test kit lang siya. Ayan, ang bilis niya guys. Naging ano siya, ang bilis ng result. Gusto niyo ba makita guys? Ay, kinakabahan ako na basta. So, guys, wala pa siyang 5 minutes ha. Wala pa siyang 5 minutes pero nakikita na yung result niya. Ayun siya. Ayun. Kita niyo ba guys? Nakikita niyo po ba? Ano po siya? 2 lines. Ayan. Maliit lang kasi siya. Ayan. 2 lines siya. Pakita ko lang sa inyo ha. Wala po, hindi masyadong makita dito. Basta nakatulain po siya. Ayan. Hindi masyadong maano sa camera. Ayan. Ayan, medyo na ano siya. Ayan, 2 lines po siya. Wala pang 5 minutes kasi dapat 5 minutes daw yung result kung halimbawa hindi pa lumabas yung isang line. So, wala pa siyang 5 minutes is ayan, lumabas agad yung result. Oh my God. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako, guys. Kinakabahan ako kasi parang kinakabahan na naging, ewan ko, di ko alam yung ko, naramdaman ko. Ayan siya guys, so 2 lines talaga siya. Ayun. So, ayun na nga guys, nakita niyo po yung unang video ko. Bali yan po yung, yan yung unang try ko na pregnancy test. Na ako niyan, delay na po ako ng mga 4 days. Yan, delay na po ako ng 4 days. And then, unang naramdaman ko is, bali, yung mens ko pala is, last mens ko is July 31, and then nag-end po siya ng mga August, mga first week of August, 4 days kasi yung mens ko. So, and then, yung cycle ko pala, guys, is 33 days of cycles ako. So, ayun, bala minsan kasi delay ako mag-mens. So, hindi, pare-pareha yung ovulation day. So, bali na late ako ng mga 4 days na. Nag-try ako mag-PT. And then, before that, kasi, naramdaman ko is masakit yung puson ko. Yung sakit ng puson is
parang feel ko is re-reglahin na ako. Yun po, akala ko nga re-reglahin na ako kasi sobrang sakit ng puson ko. And then, yung breast ko, yung nipple, is parang naninigas siya. And then, may napansin din ako na sumakit yung dito sa may likod ng balakang. Ayun. Pero hindi siya tuloy-tuloy. As in, ano lang siya, hilab lang siya, tapos mawala lang. And then, yung sakit ng puson ko is, sakit siya na re-reglahin ako, pero hindi siya nawawala. Ang tagal niya nawala niya, guys. Hindi tulad nung re-reglahin talaga ako is sakit siya, and then, ayun, labas na yung mens ko. Yun kasi, ilang araw ko yun siya napapansin na masakit talaga yung puson ko. So, ayun, na-delay ako ng mga 4 days. Naisipan ko mag-PT kasi buti na lang mayroon akong stock ng PT. Ano lang siya, yung maliit lang, yung strip po ba yung tawag nun? Ayun, sinubukan ko yun siya. By morning, nag-try ako noon. Nung na-delay na ako ng 4 days. Ayun, di ko na-expect na agad siya mag-positive. Na, ayun yung unang video, yun po yung unang kuha ko. Kasi 4 days ako delay. So, ayun, pinakita ko kay Mr. na anong tingin mo dito. Actually, tulog pa nga yun si Mr. nung pinakita ko sa kanya. And then, sabi ko sa kanya na anong tingin mo dito sa PT is, ito ba ay 2 line o 1 line? And then, sabi niya, 2 line daw. So, ang sabi ko, so, ibig sabihin nito is buntis ako. Sabi ko sa kanya. So, ang sabi niya is, observe down muna namin by hanggang next week. So, ako naman itong planning, parang gusto ko talaga na ma-sure ba. So, bumili ako ng pregnancy test na yung malapad. Yun, bumili ako by morning, and then pagka kinabukasan, tinatry ko ulit ng umaga. Ayun, positive pa rin siya. Ayun, sunod-sunod nga yung mga pagkuha ko kasi planning nga ako. Gusto ko makasure kung totoo ba talaga. Actually, ito yung guys, oh. Ayan, sunod-sunod yun. Araw-araw yan, kuha ko ng kuha. Ayan, magasto nga sa PT. Ayan siya. Hindi pa to, meron pa to yung maliit na strip lang. Ayun, tapos nang dumating ay pagka 1 week na, sabi ko kay Mr. na magpa-check up na ako kasi para at least maaga is makainom ako ng vitamins, and then ma-check kung baby pa talaga ang laman, kung meron, kasi nakakatakot. Meron kasi iba nakita ko is sabi nila is wala daw heartbeat, ano lang, simba ko. And then, yun, nagpa-check up ako doon sa OB, and then sabi ng OB is kung kung positive yung mga pregnancy test mo, ibig sabihin nun is buntis ka talaga. Yun, natawa ako sa sinabi ng doktor kasi yun na nga, kasi sabi ko sa kanya, Dok, magpa-check sana ako kasi parang buntis ako. Sabi ko sa kanya. And then sabi naman ng doktor, ano ba yung result ng pregnancy test mo? Sabi ko positive. Then sabi niya, so kung positive yung pregnancy test mo, ibig sabihin buntis ka na talaga. May asawa ka, di buntis ka talaga, sabi ng doktor. So ayun, ginawan ako ng endorsement ni OB na magpa-ultrasound. Bali, first ultrasound ko yun siya. And then, binigyan na rin ako ng mga resita ng vitamins and yung folic acid. Yun ang unang binigay sa akin ng OB, yung folic acid, tsaka yung vitamins. At tsaka yung milk din daw, kailangan daw ako mag-inom na ng milk. So, ayun, nagpa-ultrasound ako. So, ito yung guys, ito yung first ultrasound ko. Ayan, ito yung baby ko. Ang cute pa niya. Late pa siya. Ayun, malipag ultrasound ko nun guys is nasa 6 weeks.
Ayan, 6 weeks up na ako. Yung baby ko sa tiyan is 6 weeks na. So, buti na lang, nakita agad yung heartbeat ng baby. So, sobrang dasal ko talaga kasi marami kasi akong nabasa na first ultrasound nila is wala pa daw heartbeat. Ganun, wala pang makikitang heartbeat. Yun, parang nakakalungkot, diba? So, pasalamat talaga ako kay God kasi ayun, na-detect siya agad and then mayroon na siyang agad na heartbeat. So, ayan, di ko talaga na-expect na yun na nga. Ulit-ulit na lang ako. Parang nakaka-overwhelm kasi hindi ko expect na this year is mabuntis na ako and then excited na kinakabahan kasi I'm a first time mom and then minsan naisip ko na kaya ko kaya kung may baby na ako kasi syempre wala pa akong mga experience sa mga nung pag may baby na yung ganun ba. Pero dasal na lang lagi at kakayanin. So ayun yun na yung first check-up ko and then by next month na is tuloy-tuloy na yung mga check-up ko and then so sa mga mami dyan na ilang years na nag-try, huwag po tayong mawala ng pag-asa at ito ay kusa lang itong darating na biyaya galing sa Diyos kasi kami hindi ko rin nga expect na by this year magkaroon na kami ng baby kasi ilang try na nga kami walang nangyayari. So, imbis na nawala lang sa isip namin, kusa po siyang dumating. So, ayun, pray, sabayan lang natin ng pray. At magantay lang tayo kung kailan ibigay ni God. Siguro sa may mga tamang panahon talaga at mayroong mga rason para ibigay na sa iyo ni God. Ayun. Yun lang guys. Sana po na nag-enjoy kayo sa aking video. Ayan. At sana din po ay mag-iwan kayo ng like and please subscribe my YouTube channel and if nagustuhan niyo po itong video ko ay please leave a comment down and yun lang guys. See you next time. Bye bye.